kahit na nga po linggo, maaga pa rin po tayong nagising. Kaya naman, naisipan kong gumawa ng kaping bigas. Nakakamiss din kasi ang magkape sa umaga, dahil bawal nga sa amin yung literal na kape, nag-improvise na lang si motherhood. Ewan ko ba naman kung bakit tuwing kami magkakape, talaga namang sinisikmura kami at talaga mang iba sa pakiramdam. Dahil nga naalala ko tong kaping bigas, ginawa ko kasi nung mga bata kami, ito talaga ang kinakape namin. Dito ko na nga lang to ginawa sa labas at talaga namang mausok dahil kailangan mong sunugin talaga yung bigas. Nako, pag ginawa mo to sa loob ng bahay, malamang masosuffocate kayo. Char. Sa mga hindi nga po nakakaalam, ang bigas po ay pwede talagang gawing kape. Napanood ko nga rin po na marami rin palang benefits ang kaping bigas sa katawan. At ang kinaganda nga po nito ay iwas palpitate para sa akin kasi hindi naman po talaga to yung kape talaga. Ang kailangan mo nga lang gawin ay isangag siya at sunugin yung bigas. Huwag ka nga lang maaalarma kung uusok yan kasi nga sinusunog mo yung bigas. Pagkatapos mo nga sunugin, lalagyan mo na nga ng tubig at yun yung magiging pinakakape niya. Lumapit na nga dyan sila Kuya Brent at si Mickey Boy at sabi nasusunog na daw yung niluluto ko, amoy sunog na sinaing. Pagkatapos nga po lagyan ng tubig dyan, depende na po sa inyo kung gaano karaming tubig. Pero syempre, wag naman yung sobrang labnaw at hindi nyo na malalasahan yung pagkakape. Hintayin nyo na lang kumulo at okay na yan. Naaalala ko pa nga po nung kabataan namin, nag-aagawan pa kami sa sinunog na bigas dyan. Nilalagyan namin ng asukal o sinong relate. Ngayon nga lang po nakita ni Kuya Brent na pwede daw po palang gawing kape yung bigas. Kaya naman na-curious ang bata at gusto pang tikman. Ang sabi ko nga sa kanya ay wala pang asukal yan kaya naman hindi mo pa magugustuhan ang lasa. Uy, wala pa yan lasa. Excited ka. Sige. At kinabukasan na nga ngayon yan, araw ng Lunes, ay ang aking Mickey Boy ganadong-ganado at nagsasarili sa pagme-medyas. Magaling na nga siya sa kanyang ubo at madalang na lang siyang ubuhin kaya naman pwedeng-pwede na siyang pumasok. Noong nakaraang Biyernes kasi ay pina-absent ko muna siya kasi naman sa sobrang ubo niya ay nagsusuka na siya. Buti na lang nga at simula nung pinahilot ko siya at pinainom ko siya ng gamot sa ubo ay okay na siya. At ang babaunin niya nga daw ngayon ay walang kasawaang puto. Napakahilig talaga ni Mickey Boy sa puto. Pero okay na to kaysa naman sa laging biskuit na antamis-tamis din. At least ito ay mabubusog pa siya. Sabi ko nga kung nauubos niya yung baon niyang puto, ang sabi naman daw niya ay namimigay siya sa mga klase niya kapag humihingi. Araw-araw na lang simula pag napasok si Mickey Boy, lagi ko siyang binibili na huwag maglilikot sa loob ng classroom. Lagi ko pong pinapaunawa sa kanya na sa pag nasa school siya ay mag-aaral lang siya at magbibehave sa upuan para naman hindi siya kinagagalitan ng teacher niya. Yun nga lang dahil nga bata pa talaga ang ating Mickey Boy ay hindi maiiwasan na talaga naglilikot pa rin siya sa loob ng classroom at kung ano-ano ang ginagawa. Kaya naman ma'am, sa teacher ni Mickey Boy pasensya na po sa araw-araw na kalikutan nitong batang ito. Nabubulol pa. At ngayon nga pagkatapos namin gumayak ay nagpasama nga kami kay Papa Bernard para naman mabilis kami makabalik. Pag wala po talaga ako sa wisyo mag-drive hindi talaga ako nagdadrive at nakikisuyo ako kay Papa Bernard na ihatid kami. At dahil mabait naman ang ating Papa Bernard hindi naman tayo tatanggihan niya at ihahatid tayo sa school kahit malilate na rin siya sa trabaho niya. Kung tutuusin naman malapit lang ang school namin dito at hindi na po kami nalabas ng highway. Dati nga po nung wala pa kaming service ay nilalakad lang namin ari ni Mickey Boy. At ngayong araw nga dahil bawal na ang sasakyan sa loob ng paaralan nila ay hanggang gate na lang daw kami kaya hanggang gate ko na lang maihahatid si Mickey Boy. Maigi na rin aritang masanay siyang mag-isa para naman hindi lagi nakadepende sa akin. Good luck Mickey Boy sa unang pagpasok mo, sana'y huwag kang maglikot at talaga naman may pagkaway pa yan. Bago nga po kami umuwi ay nakakita na ako ng paa ng manok at ito tosino o diba may pangulam na kami ng tanghali kaya naman hindi na ako lalabas pa. Aga na nga ako magsisimula sa mga gawaang bahay para maaga rin makatapos at makahayahay naman ang motherhood nyo. Charot. O siya, nga dito na lang. Bye!